Tatlong meeting pa bago mag-lunch, boss. Wika ni Denise, ang personal assistant ni Miguel habang tinutulak ang pinto ng executive office. Okay, paalala sa akin, mamaya na tawagan si Attorney Lopez tungkol sa foundation. At pakibura na yung photoshoot sa Forbes. Ayoko nang isama yan. Sagot ni Miguel habang walang tinatapos na basahin sa kanyang tablet. Ang kwarto ay malamig, elegante at puno ng minimalist na muebles. Walang kahit anong palamuti na nagsasabing may oras siyang lumingon sa nakaraan. Si Miguel Velasquez, 38 anyos, ay hindi bunga ng yaman kundi ng masidhing pagsisikap. Anak ng isang construction worker at isang labandera, sinikap niyang buuin ang kanyang sariling pangalan sa tech industry. Mula sa simpleng app developer sa Makati, ngayon ay CEO na siya ng isa sa pinakamalalaking integrated platform sa bansa, Velas Tech Solutions. Ngunit kapalit ng kanyang tagumpay ang tahimik na buhay. Walang pamilya, walang anak, walang Sabado ng bonding. Kung minsan, may pagkakataong parang wala na ring kaluluwa. Sa kabilang dako ng syudad, isang maliit na apartment sa Pasig ang nagsisilbing kanluman ni Alma Reyes at ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Cara. Masikip ang espasyo pero malinis. Sa kabila ng tambak na labada, mga modules ni Cara at kalan na may uling, kapansin-pansin pa rin ang malasakit ng isang ina na pilit ibinubuhos ang lahat para sa kinabukasan ng anak. Mommy, bakit po puro utang yung nasa papel ni Tito Gary? At tanong ni Cara habang nakatingin sa luma at kupas na folder na natagpuan sa isang kahon. Ah, ano baby, yun yung mga bayarin sa ospital nung naaksidente ang papa mo noon. Pero wag mo nang isipin yon. Ha? Mas mahalagang mag-aral ka ngayon. Sagot ni Alma sabay himas sa buhok ng anak. Hindi niya sinasabi kay Cara na halos wala na silang ipon. Ang kinikita niya sa pagiging tutor tuwing gabi at tagalinis sa isang school building tuwing hapon ay hindi sapat para sa maintenance check-up ni Cara. Lalo pat lumalalim ang diagnosis nito sa congenital heart defect. 3 buwan na ang lumipas mula nang huli silang nakapagpa-check up. Kung hindi pa nag-text ang ospital tungkol sa overdue na appointment, baka nakalimutan na rin ni Alma ang sariling pangamba. Nagdesisyon siyang kailangan niyang magdagdag ng trabaho. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang mag-apply sa isang cafe na narinig niyang may bagong bukas na branch sa Mandaluyong. Ayon sa kwento ng kasamahan niyang cleaner, pagmamay-ari daw ito ng isang tech billionaire na kilalang mahigpit pero matulungin daw sa mga masisipag. Hindi alam ni Alma na ito pala ay bahagi ng undercover business monitoring scheme ni Miguel mismo. Excuse me po, may bakante po ba kayong barista kahit part-time lang? Kahit po utility cleaner? Tanong ni Alma sa counter habang hawak ang kanyang lukot-lukot na resume. Ang hiring supervisor ay bahagyang tumago. Pinasa sa kanya ang isang form at sinabihang magbalik kinabukasan para sa on-the-spot training. Mababa lang ang pasahod pero kung okay sa'yo, magsimula ka na agad bukas. Lumabas si Alma sa cafe na may bahagyang ngiti. Para sa kanya, isa itong panibagong pag-asa. Hindi ito marangyang trabaho, pero may sahod kada araw at libreng pagkain. Isang araw na may kape ay isang araw na kayang buhayin si Cara. Sa mismong araw na yon, nagpasya si Miguel na bumisita ng hindi inaasahan. May suot siyang plain gray hoodie, nakakap at walang bitbit kundi isang tablet at keycard. Tahimik siyang umupo sa pinakadulong booth, nagmasid at umorder ng simpleng black coffee. Walang pumansin sa kanya, eksakto sa gusto niya. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang masinsinang pagtutok ng isang babaeng barista na tila hindi takot magkamali. Si Alma, kahit bago sa trabaho, ay mabilis kumilos, marunong ngumiti at may paraan ng pakikisama sa customer. Nakita niya kung paanong kinulit ito ng isang masungit na lalaki tungkol sa temperature ng cappuccino. Pero ni minsan ay hindi ito napikon. Pasensya na po sir, ako na lang po gagawa ng panibago. Libre na po ito, wika ni Alma sabay abot ng bagong inumin. Tahimik na pinagmamasdan ni Miguel ang eksenang iyon. Hindi niya alam
kung anong meron sa babaeng iyon, pero may init sa paraan ng kilos nito. Parang may pakialam. Ibang-iba sa mga taong palaging nakapaligid sa kanya na tila laging may agenda. Pag alis niya sa kafe, nagbiling siya sa branch manager. Yung bagong barista, anong pangalan niya? Alma Reyes po, sir. Tumango si Miguel, pero hindi nagpahalata. Sa sumunod na linggo, naging regular na si Alma sa schedule. Umuuwi siya ng halos alas 11 ng gabi at dumidiretso sa kusina para gumawa ng mga lesson plan na gagamitin sa kanyang private tutoring gig kinabukasan. Si Kara naman ay tulog na. Yakap ang lumang plushie na regalo ng kanyang yumaong ama. "Mommy, kailan po ulit ako pupunta sa doktor?" Minsang tanong ni Kara habang kinakain ang ginisang sardinas. "Sa susunod na linggo, baby. Pinag-iipunan pa natin," sagot ni Alma habang tinatakpan ang lungkot sa mata. Hindi niya maipagtapat na wala pa siya ni kalahati ng bayad sa susunod na echo test. Dito na nagsimulang kumirot sa dibdib ni Alma ang matagal nang pinipigilang sakit, ang pakiramdam ng pagiging kulang kahit ibinibigay na niya ang lahat. Sa kabilang banda, si Miguel naman ay muling tinanong ng board tungkol sa posibilidad ng pag-aasawa. "You need a good image, Miguel. A wife, a story. The people love a family man," giit ng chief PR consultant. Ngumiti si Miguel pero nanatiling malamig. "I'd rather stay alone than end up like last time." Habang bumubuhos ang ulan sa labas ng mataas na gusali, sa kabilang bahagi ng syudad, isang ina ang pilit isinusuong ang sarili sa pag-asa at isang batang babae ang palihim na nagdarasal sa Diyos. "Lord, sana po may magmamahal kay Mommy para matulungan po kami." Hindi pa alam ni Kara na sa susunod na linggo matutupad ang hiling niya sa paraang magpapabago sa lahat. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig sa loob ng apartment ni Alma ay ang mahinang lagaslas ng ulan sa bubong at ang marahang paghinga ni Kara habang natutulog. Nakahiga ito sa gilid ng kama. Maigpit na yakap ang luma at naluluwag ng plushie. Sa mesa, malapit sa bintana, nakaupo si Alma, nagsusulat sa isang lumang notebook habang may katabing calculator at resibo ng ospital. Minsan niyang binilang kung ilang beses nang nagbago ang presyo ng gamot ni Kara. Isang tableta, halos 300. 2 beses sa isang araw. Isang linggo, 4,000 mahigit. Dagdag pa ang check-up at paminsang laboratory. Hindi niya maisip kung paano niya na itatawid ang bawat buwan. Wala na rin yata akong balikat para iyakan. Bulong niya sa sarili habang binabalik-balikan ang kopya ng medical record ng anak. 3 taon na ang lumipas mula nang ma-diagnose si Kara ng atrial septal defect, isang butas sa puso. Mild daw, sabi ng doktor, pero kailangan ng monitoring. Noong una, kaya pa ng PhilHealth. Pero nang pumanaw ang asawa ni Alma, si Ronald, sa isang motorcycle accident habang nagde-deliver ng pagkain, nagbago ang lahat. Naiwan sa kanya ang gastos sa ospital at ang labis na sakit na walang inaasahang tulong. Kinabukasan, masama ang panahon, ngunit pinilit pa rin ni Alma na isama si Kara sa Philippine Heart Center. Huling araw na ng reseta at wala nang ibang pambili. Nagdala siya ng maliit na thermos ng lugaw at si Kara na may nakadoble ang sweater para hindi ginawin. "Mommy, pwede po bang huwag na lang ako pumasok sa check-up?" Tanong ni Kara habang nakapulupot sa braso ng ina. "Bakit naman, baby?" Sagot ni Alma. Pilit nang ngumiti. Kasi ayokong makita kang umiiyak kulit habang kausap yung nurse." Natigilan si Alma. Kahit anong pilit niyang itago ang sakit at pangamba, nararamdaman pala ito ng anak. "Nak, hindi iyak yon. Pagod lang si Mommy minsan. Pero hindi ibig sabihing susuko tayo. Gagaling ka, okay?" Sabay halik sa noo ng anak. Sa ospital, umupo sila sa charity lane. Mahaba ang pila at halos 3 oras silang naghintay. Sa gilid nila, may babaeng umiiyak habang yakap ang anak nitong payat na payat. Alam ni Alma ang pakiramdam ng pagkakait. Hindi dahil tamad ka o pabaya, kundi dahil tapos ka lang talaga. Pagkatapos ng check-up, lumapit ang nurse sa kanila. "Miss Reyes, kailan ulit tayo magpa-schedule ng echo?" Tanong nito habang hawak ang chart.
Next month po. Pagkaipon ko pa, sagot ni Alma. Pilit pa ring mahinahon. Okay po, pero sana wag nyo na pong patagalin. Medyo tumataas na yung pressure readings ng bata. Tumango na lang siya at itinago sa bag ang reseta. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, siniksik niya sa bulsa ang papel na may pangalan ng bagong generic medicine. Halos 2 linggo ng pagkain ng instant noodles ang katumbas nito. Kinagabihan, habang nagpapahinga, bigla niyang naisip subukang ibenta online ang ilang mga lumang gamit. May naipon pa siyang mga teaching materials at ilan sa mga lumang libro sa kolehiyo. Baka kahit papaano may pumatol, bulong niya sa sarili habang kinukuhanan ng litrato ang luma niyang diksyonaryo. Sa kabilang dako ng lungsod, si Miguel ay nasa isa na namang board meeting. Napapagitnaan ng matatandang investors na paulit-ulit ang punto. Maganda raw ang record ng kumpanya, pero kulang pa rin ito sa emotional brand connection. Your image is too sterile, Miguel, wika ng isang matandang investor. We need you to be more human. A love story, a family narrative, something to soften the tech persona. Napatingin lang si Miguel sa screen. This isn't a soap opera. We're building infrastructure for digital equity, not fairy tales. Pagkatapos ng meeting, lumabas siya ng opisina para huminga. Dumiretso sa isang coffee shop sa rooftop ng gusali, kung saan tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod. Sa dami ng narating niya, para bang walang masyadong naiwan sa kanya. Wala siyang pamilya, wala siyang katahimikan. Sa tuwing naiisip niya si Julia, ang babaeng minsang minahal niya, pero iniwan siya sa mismong araw ng kasal nila. Nagiging malamig ang lahat. Noong gabi ring iyon, sinubukan niyang buksan ang email ng HR department para i-review ang mga bagong empleyado. Isang pangalang pamilyar ang nakita niya, Alma Reyes. Pinagmasdan niya ang profile. Undergraduate ng education sa PNU. Dating teacher sa pampublikong paaralan. Nawalan ng trabaho noong pandemic. Single parent at kasalukuyang part-time barista. Single parent, bulong ni Miguel. Sa loob niya, may kakaibang udyok na hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil naaawa siya, kundi parang may gustong tuklasin. Isang tahimik na koneksyon na nagsimula sa isang tasa ng kape at ngiting totoo sa isang mundo ng peke. Sa sumunod na araw, habang sinisikap ni Alma ayusin ang display ng muffin sa kafe, bigla siyang tinapik sa balikat ng isang kasamahan. Alma, tinatawag ka raw ng branch manager sa office. Kabado siyang pumasok. Naabutan niya roon ang manager, may hawak na papel at isang lalaking nakaupo sa gilid na nakakap at hoodie. Hindi niya namukaan kaagad. Miss Reyes, wika ng manager, meron po sanang gustong makausap sa inyo. Siya po ang may-ari ng cafe chain. Pagharap niya, dahan-dahang nag-angat ng tingin ang lalaki at tinanggal ang kanyang cap. Si Miguel. Magandang araw po, wika ni Alma, pilit ayos ang tindig. Tumango si Miguel. Alam ko pong hindi ito inaasahan, pero gusto ko sanang malaman kung anong pwede kong maitulong sa inyo bilang empleyado at bilang ina. Hindi nakasagot si Alma. Nabigla siya sa tanong. Lalo na't hindi niya inaasahan na isang taong tulad ni Miguel Velasquez ay papansin sa isang hamak na tulad niya. Pero sa kabila ng tanong, isa lang ang iniisip ni Alma. Hanggang saan mo kayang pangahawakan ang dangal mo? Sa harap ng isang taong kayang baguhin ang takbo ng buhay ninyo. At sa isiping iyon, napatingin siya sa orasan. Dala ng pag-aalala, iniwan niya si Kara sa kapitbahay. Kailangang maauwi na siya. Hindi pa niya alam, ang lalaking kaharap na ngayon ay magiging dahilan ng pag-ikot ng kanilang mundo. At magiging saksi sa mga sugat na hindi lang pisikal, kundi laman ng bawat tibok ng puso ng isang inang handang isugal ang lahat. Tahimik ang gabi sa penthouse ni Miguel sa ibabaw ng isang sikat na gusali sa BGC, pero ang utak niya ay parang palaging gising. Sa mga ganitong oras, karaniwan ay bukas ang laptop sa harapan niya, may kausap na board member mula sa Singapore, o kaya namay tahimik siyang nagbabasa ng report tungkol sa expansion ng kanilang platform sa Indonesia. Ngunit ngayong gabi,
Wala sa trabaho ang kanyang isip. Nasa harap niya ang isang lumang photo album na mahigit 5 taon nang hindi binubuksan. Isang pahina lang ang laman nito. Isang litrato ng dalawa. Siya nakasuot ng tuxedo at ang babaeng dati niyang mahal, si Julia Mercado. Pareho silang nakangiti sa litrato, pero ang alaala sa likod noon ay hindi kasing ganda ng ngiting nakuhanan ng kamera. Iyon ang araw bago ang kasal nila. Ang sumunod na araw, sa mismong simbahan, siya'y naiwan sa altar. Walang abiso, walang sulat, walang paliwanag. Ang tanging natanggap niya ay isang tawag mula sa kaibigan ni Julia na nagsabing nagbago raw ang isip. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan at pinili ni Miguel na wag nang alamin. Mula noon, isinara niya ang puso sa usaping pagmamahal. Para sa kanya, mas mabuting harapin ang mga numero kaysa ang mga damdamin. Mas madaling kontrolin ang merkado kaysa ang puso ng isang tao. Iyon din ang dahilan kung bakit napakaingat niya sa pakikitungo kay Alma. May kung anong kabig na nadarama sa tuwing naaalala ang mga mata nitong puno ng pag-aalala at pagtitimpi. Hindi siya sigurado kung awa ba yon, paghanga o simpleng pagkaintriga. Pero alam niya sa sarili niya, ibang klaseng babae si Alma. Habang naglalakad siya papuntang elevator kinabukasan, sinalubong siya ng kanyang assistant na si Denise, may daladalang tablet. Boss, viral po ang bagong blind item ng Manila Beat. Mukhang galing sa kampo ni Julia. May pasaring na naman tungkol sa inyo, wika ni Denise habang pinapakita ang post. Ex-fiancé ng tech billionaire, nagsalita na, "I was the lucky one who got away." Pumikit si Miguel sandali, pilit iniiwasan ang init ng ulo. "Let her say whatever she wants," sagot niya. Walang pakialam ang market sa drama niya. Pero alam niyang mali siya. Hindi lang PR damage ang dala ng pangalang Julia. Ito ay sugat na matagal na niyang tinakpan, pero hindi pa rin tuluyang naghilom. Mataraan ang ilang araw, nagpasiya siyang pansamantalang lumikas mula sa Manila. Hindi para tumakas, kundi para makahinga. Sumakay siya ng kotse, siya mismo ang nagmaneho at tumuloy sa isang maliit na kafe sa Tagaytay na pagmamay-ari rin ng kumpanya niya. Isa sa mga unang branch na binuksan bago pa naging malaki ang Velastec. Habang umuorder ng simpleng adobo rice at black coffee, hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa tabi ng mesa niya, isang batang babae ang nakatayo, hawak ang lumang laruan at tila matagal nang pinagmamasdan siya. "Sir?" Mahinang tawag ng bata. Lumingon siya at nagtaka. Wala siyang bantay at wala rin namang ibang customer sa mga oras na iyon. "Anong kailangan mo, iha?" tanong niya, mahinahon. "Sir, pakisalan niyo po ang mommy ko." Nag-freeze si Miguel. Natigilan ang kutsarang dala niya. Sa sobrang bigla, napatingin siya sa paligid. Akala niya'y napagtripan lang siya. Pero seryoso ang bata. Nakatitig sa kanya, walang takot, pero may bakas ng lungkot sa boses. Bakit mo naman nasabi yan?" tanong niya, nahihirapang makabawi. "Para po gumaling ako. Sabi po kasi ng kaibigan ko sa ospital, nung nagkaroon siya ng bagong daddy, sinama na siya sa HMO, tapos nagpagamot na siya agad." Napalunok si Miguel. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng kafe at sumugod ang isang babaeng basang-basa ng ulan. "Kara!" sigaw nito. Hinila ang bata palapit sa kanya. "Anong ginagawa mo dito? Hindi pwedeng basta-basta kang lumapit sa mga tao." "Sorry po, mami. Akala ko po baka siya na." Tumingin si Miguel sa babae. Si Alma. Parehong napatingin ang dalawa sa isa't isa. At ilang segundo ng katahimikan ang dumaan na tila umaabot ng taon. "Ako po si Miguel," wika niya. Pilit inaayos ang sarili. "Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari pero ako po si Alma. Pasensya na po kayo. Hindi po kami sanay sa mga ganitong lugar." Mabilis na sagot ni Alma, halatang balisa. Habang palabas sila ng pinto, narinig niyang sinabi ni Alma sa anak, mahina ngunit malinaw, "Anak, hindi solusyon ang pakasal para lang mabuhay ka." Naiguhit sa isipan ni Miguel ang mga salitang iyon. Hindi niya alam kung dahil sa kabiguan niya noon
kaya parang may tama sa puso ang bawat salitang binitawan ng babae. Pero isang bagay ang sigurado niya. Sa unang pagkakataon, may nakilala siyang tao na hindi siya sinusuyo para sa pangalan o pera niya. Pagbalik niya sa Maynila, pinatawag niya ang HR ng cafe at personal na sinabihan. Siguruhing maayos ang kontrata ni Alma Reyes. Bigyan ng regular hours, health insurance, pero wag niyong sasabihan na galing sa akin. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Sa isip niya, paulit-ulit ang mukha ng batang babae na may simpleng hiling. Hindi drama, hindi ambisyon, kundi pag-asa. At sa isipan niya, may tanong na hindi niya mapigilan. Kung kaya kong baguhin ang buhay ng isang bata, bakit hindi ko ito gawin? Hindi niya alam, ang tanong na iyon ang simula ng pagbabagong hindi niya inaasahan. Hindi sa kumpanya, kundi sa puso niyang matagal nang sarado sa posibilidad ng pagmamahal. Maagang bumangon si Alma, kinabukasan. May kaunting sikat ng araw sa labas, ngunit tila mas malamig ang hangin sa kalooban niya. Habang nagsasaing at nilalagyan ng powdered milk ang mainit na tubig sa baso ni Kara, hindi siya mapakali. Wari may gumugulo sa kanyang dibdib mula ng araw na iyon sa Tagaytay, kung saan hindi inaasahang nilapitan ng kanyang anak ang mismong may-ari ng kafe na kanyang pinapasukan. "Anak, bakit mo nga ulit ginawa yun kahapon?" tanong ni Alma habang pinupunasan ang buhok ni Kara. "Akala ko lang po kasi, kung may magmamahal po sa'yo, baka po mas mapabilis yung paggaling ko. Sabi po kasi ni Laika sa ospital, gumaling siya kasi may bago siyang tatay at may card po siya. May HMO po." Sagot ng bata, walang bahid ng kapilyahan, tanging inosenteng hangarin. Natigilan si Alma. Ipinikit niya ang mga mata, sinapo ang noo at mariing huminga. Hindi niya sinisisi ang anak, pero ramdam niya ang pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Gusto niyang bigyan ng maayos na mundo si Kara, pero hindi dapat sa paraang magmumukha siyang umaasa sa kabutihan ng mayayaman. "Nak, hindi kasi ganun kadali ang mga bagay. Hindi porket mayaman ang isang tao, dapat na agad tayong umasa sa kanya. Si Mami kakayanin to. Tiwala ka lang." Aniya sabay haplos sa likod ng anak. Tumango si Kara at pilit ngumiti. Ngunit sa likod ng ngiti ay ang pag-asang simpleng kahilingan lang ang solusyon sa kanilang problema. Isang hiling na para sa kanya ay hindi imposible. Isang kasal. Habang si Alma ay pumasok sa trabaho na may bagong pangakong hindi nahahayaang lumapit pa si Kara kay Miguel, si Miguel naman ay dumiretso sa kanyang opisina sa Makati. Ngunit bago siya tuluyang nakaupo sa kanyang desk, may ipinasa sa kanya si Denise, isang report galing sa security team ng cafe. "Boss, may CCTV capture po sa Tagaytay branch, yung tungkol sa batang babae na lumapit sa inyo. Nakalag po siya bilang incident report kasi minor. Standard protocol." Wika ng assistant habang iniabot ang tablet. Hindi kaagad pinanood ni Miguel ang video. Sa halip, inilapag niya ito sa gilid at nagbukas ng laptop. Ngunit habang sinusuri ang mga quarterly projections, hindi mawala sa kanyang isip ang sinabi ng bata, "Para po gumaling ako." Maya-maya pa, hindi na siya nakapiis. Pinindot niya ang play sa video. Muling nasilayan ang inosenteng mukha ni Kara. Kita sa footage ang pagtitig nito sa kanya habang may hawak na plushie, ang simpleng pagsambit ng hiling at ang biglaang pagdating ni Alma. Nang marinig niyang muli ang sinabi ni Alma sa anak, "Anak, hindi solusyon ang pakasal para lang mabuhay ka." Hindi niya napigilan mapahinto sa lahat ng ginagawa. Ilang oras ang lumipas, tanghali na nang maramdaman niyang wala pa siyang kinakain. Napagpasyahan niyang bumaba sa cafe sa ground floor ng kanilang headquarters. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-disguise. Dumiretso siya sa counter at tahimik na umorder ng pagkain. "Sir, good afternoon po." Mahinang bati ng isang staff, medyo nanginginig ang kamay. Tumango lang si Miguel at pumili ng mesa sa sulok. Habang naghihintay, napatingin siya sa pinto at doon niya nakita ang isang pamilyar na figura. Si Kara, buhat ang backpack at tila naghahanap ng tao. Sa likod niya, si Alma, halatang pagod at litong-lito.
Kara, huwag kang tatakbo anak! Tawag ni Alma pero huli na. Lumapit si Kara kay Miguel na nakaupo pa sa mesa at walang pasubaling tumayo sa harap niya. Sir, pakisalan niyo po ulit ang mami ko. Natahimik ang buong kafe. Ang mga kasamang staff ay napalingon. Ang ibang customer ay nagbaba ng cellphone. Ang inig ni Kara ay walang pag-aalinlangan, walang takot. Para sa isang batang 7 taon, ang mundo'y payak. Kapag gusto mong gumaling, kailangan mo lang humiling. At ang nasa harap niya ay tila isang sagot ng langit. Si Miguel ay nanigas sa pagkabigla. Sa pangalawang pagkakataon, hindi niya alam kung paano tutugon. Nakita niya ang bata, malusog pa rin ang pananaw, pero may bakas ng kapayatan sa pisngi. May bakas ng pagod sa mata. Anak, tama na. Halika na, umuwi na tayo. Sabay hila ni Alma sa bata na tila hindi alam kung saan ibabaling ang hiya. Pasensya na po kayo, sir. Napakabastos ng anak ko. Huwag mong sabihing bastos siya. Biglang sagot ni Miguel na sa unang pagkakataon ay may tinig na mas malumanay kaysa dati. Napatigil si Alma. Wala siyang maling ginawa. Nagsabi lang siya ng nararamdaman niya. At sa totoo lang, kung lahat ng tao ay kasing tapang ng anak mo, baka mas madali pa ang mundo. Tahimik ang mga sumunod na sandali. Si Alma ay pilit inilalayo ang anak, ngunit si Kara ay lumingon pa pabalik kay Miguel. Sabay bulong ng, sorry po kung ginulo ko kayo. Pagkalabas nila ng kafe, naiwan si Miguel na tulala. Sa loob ng ilang minuti, hindi niya tinapos ang pagkain. Tila may bumara sa lalamunan niya. Umakyat ang init sa dibdib niya. Hindi galit kundi pagkabigla, pag-aalala, at isang uri ng damdaming matagal na niyang iniiwasan. Responsibilidad na hindi niya kailanmang inakala na matatanggap niya mula sa isang batang hindi naman niya kaano-ano. Pagbalik niya sa opisina, sinimulan niyang silipin ang internal file ni Alma. Doon niya muling nakita ang dokumento mula sa HR. Emergency contact, Kara Reyes. Dependent status, not eligible for company health benefits. Nag-email siya sa kanyang chief legal officer. Draft a proposal for a dependent coverage clause for part-time employees. I want it reviewed within 48 hours. Sinundan niya ito ng isa pang email para sa kanyang private secretary. Schedule an off-record meeting with Alma Reyes. No media, no board, just the two of us. This needs to be discussed privately. Sa araw na iyon, isang bata ang nagtanong ng simpleng kahilingan. Pero para kay Miguel, ito'y naging panimula ng isang tanong sa sarili. Ano ang tunay na halaga ng yaman kung hindi mo ito magagamit para sa isang inosenteng hiling? Hindi pa niya alam ang sagot, ngunit ramdam niya. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya babalik sa dating Miguel Velasquez na kilala ng mundo. Pagkalipas ng ilang araw mula sa hindi inaasahang pagsulpot ni Kara sa kafe, muling binalikan ni Miguel ang CCTV footage. Tila hindi sapat ang isang beses na panoorin ito. May kung anong higpit sa dibdib niya tuwing naririnig ang boses ng bata. Sa gitna ng lahat ng inaasikasong transaksyon, board presentations at media briefings, ito ang isa sa mga iilang bagay na hindi niya maalis sa isip. Ang simpleng hiling ng isang bata at ang tinig ng isang inang pilit tinatanggihan ang tulong. Hindi solusyon ang pakasal para lang mabuhay ka. Pilit niyang inunawa ang ibig sabihin ng mga salitang iyon at habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang nadarama ng paghanga. Sa isang mundo ng mga taong laging may hinihingi, narito ang isang babaeng tila pinipilit ang sariling lumaban mag-isa kahit lumulubog na sa hirap. Nagdesisyon siyang palihim na magpa-background check, hindi para sirain ang privacy ni Alma, kundi para maunawaan kung hanggang saan na ba ang kayang takpan ng kanyang katahimikan. Pinatawag niya si Aaron, isang analyst sa kaniyang legal division. Bigyan mo ako ng detalye kay Alma Reyes. Gusto kong malaman kung anong klasing buhay meron siya, anong pinanggalingan, sino ang mga mahal niya sa buhay, at anong mga tinatago niya.
Utos niya. Pagkalipas ng 3 araw, dinala ni Aaron ang report. Sir, matagal na siyang single parent. Na-widow siya 5 years ago. Ang asawa niya, si Ronald Reyes, ay isang delivery rider. Nasawi sa isang vehicular accident, kinain ng brake sa downhill. Wala silang life insurance. Iniwan siya ng mahigit 20,000 utang sa ospital. Tumango si Miguel, habang tahimik na pinipilit namnamin ang bawat detalye. Hindi po siya tumanggap ng anumang settlement mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa niya. Inabot ng 2 taon bago siya nakaahon sa bayarin sa ospital. Nagtrabaho sa 3 eskwelahan bilang part-time tutor. Pero tinamaan din ng retrenchment ng mag-pandemic. Since then, patalon-talon na ang trabaho. May mga online selling posts din siya, mostly books and educational kits. Nagtingin siya sa screen ng kanyang laptop. Naroroon ang screenshot ng Facebook Marketplace ni Alma, mga pre-loved storybooks, educational toys, gamit pambata, lahat mukhang sariling ari-arian. Pinagkakakitaan niya ang mga alaala. Yung anak niya si Cara, may congenital heart defect po, atrial septal defect, according sa record ng Heart Center. Low risk pero dapat consistent ang monitoring. Mukhang hindi na-extend ang PhilHealth ng asawa niya, kaya binabayaran niya lahat mula sa sariling bulsa. Napakuyom ng kamao si Miguel. Hindi siya sanay sa ganitong klasing galit. Hindi galit sa tao, kundi galit sa sistema, sa kawalan ng pagkakapantay. Sa mga taong tulad ni Alma na walang ginagawa kundi magsumikap, pero tila laging tinatalo ng buhay. Sir, dagdag ni Aaron, may isang bagay pa. The previous episode, 3 buwan na po siyang hindi nakakabayad ng renta sa apartment niya sa Pasig. Ayon sa records, binigyan siya ng last warning ng landlord. Kapag hindi siya nakabayad sa katapusan ng buwan, mapapaalis sila. Hindi na nagsalita si Miguel. Tumayo siya, tumingin sa bintana ng kanyang opisina at sa isip niya, bumulong. Ito ba ang ina na tinatawag ng anak niyang palaban? Nang gabing iyon, pumunta siya sa Heart Center. Walang bodyguard, walang driver, walang bit-bit na titulo o anyo ng yaman. Tila isa lang siyang ordinaryong lalaki na naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya kayang tanungin. Sa Charity Lane, sa ilalim ng ilaw na dilaw at malamlam, nakita niya si Alma, hawak ang reseta, nakaayos ang buhok sa simpleng bun, at sa tabi nito si Cara, mahimbing na nakasandal sa balikat ng ina habang natutulog. Tahimik siyang umupo sa kabilang bench. Hindi siya nakita ni Alma agad. Tinitigan niya ang mag-ina mula sa malayo at sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng hindi niya naranasan. Ang tumaya ng buong pagkatao para sa isang anak. Ilang saglit pa, napansin siya ni Alma. Mr. Velasquez? Gulat nitong tanong. Tumango lang si Miguel. Dumaan lang ako. Gusto kong makita ang totoo. Anong totoo? Tanong ni Alma, may kaba sa boses. Yung sinasabi mong hindi kailangan ng tulong. Yung sinasabi mong kaya mo mag-isa. Yung sinasabi mong hindi solusyon ang pakasal. Napayuko si Alma, napapikit. Hinawakan ang kamay ni Cara. Hindi ko po kayo inaasahan dito. Pero hindi rin po ako hihingi ng tulong. Maraming salamat pero hindi ko po kayang tanggapin ang bagay na hindi ko pinaghirapan. Tumango si Miguel. Alam ko, at hindi ko sinasabing kailangan mong tanggapin ang kahit ano. Pero gusto kong malaman mo na may mga pagkakataon na hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Hindi na nakasagot si Alma. Tumayo si Miguel, nag-abot ng maliit na sobre. Sa loob niyan, hindi pera. Wala ring kontrata. Nandoon lang ang isang pangalan at number ng tao sa foundation ko. Kung sakaling kailanganin mo ng trabaho na pwedeng gawin mula sa bahay habang inaalagaan mo si Cara, tawagan mo lang siya. Iniabot niya ang sobre sa lamesa at tumalikod na, walang inaasahang sagot. Sa loob ng elevator pabalik sa basement, hindi siya mapakali. Pakiramdam niya'y hindi sapat ang ginawa niya, ngunit hindi niya rin kayang pilitin ang isang babaeng may ganong kalaking dangal. Makalipas ang 3 araw, tumunog ang intercom sa private line ng kanyang secretary. Sir,
May tumawag po mula sa contact form ng foundation. Si Alma Reyes po. Tinatanggap daw po niya ang job offer bilang content editor. Ngumiti si Miguel. Hindi dahil nakumbinsi niya si Alma, kundi dahil pinili nitong tanggapin ang tulong sa paraang marangal. At sa unang pagkakataon, may taong tumanggap ng pabor sa kanya na walang hinihinging kapalit. Hindi publicity, hindi koneksyon, hindi pangalan, tanging respeto. At para kay Miguel, iyon ang simula ng isang bagay na hindi niya kailanman naranasan noon. Ang pagiging bahagi ng isang buhay na hindi mo kailangang bilhin. Sa mga sumunod na linggo, naging mas maayos ang takbo ng araw-araw para kay Alma. Sa wakas, hindi na siya kailangang bumiyahe sa malalayong lugar upang makapagturo ng 5 estudyanteng mababa pa sa minimum wage ang bayad. Sa tulong ng bagong trabaho sa ilalim ng Velas Tech Foundation, naging content editor siya para sa mga community learning modules ng mga public school teachers. Hindi ito malaki ang sahod, katamtaman lang, pero sapat na upang makabili ng masustansyang pagkain para kay Kara, makapagtabi ng kaunti para sa gamot at higit sa lahat, makauwi ng maaga at makasabay sa hapunan ng anak. Mami, masarap po yung sinigang ngayon ha. Komento ni Kara habang nilalantakan ang mainit na kanin at sabaw. Gagon kay Mang Ramon yung kangkong. Sabi niya para raw sa batang matapang. Sabay kindat ni Alma. Sa simpleng lamesang kahoy, tila nagiging mas buo ang pamilya nilang dalawa. Ngunit kahit papaano'y may mga gabing hindi rin mapakali si Alma. Isa roon ang gabi nang marinig niya ang balita mula sa kapitbahay nilang si Aling Remy. Alma, anak, may papel na iniwan si Mang Jerry sa pinto mo. Sabi niya final notice na raw sa renta. Hanggang katapusan lang daw kayo. Babala ng matandang babae. Nang pagbuksan ni Alma ang sobre, naroon na ang letter na kanyang kinatatakutan. Walang palugit, wala ring konsiderasyon. 30 araw na lang at kailangang lisanin ang inuupahang apartment. Buong gabi, hindi siya makatulog. Inikot niya sa isipan ang mga posibleng solusyon. Humiram sa mga dating kakilala, magsanla ng cellphone, ibenta ang luma nilang TV. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin ito sasapat. Kinabukasan, habang nagre-review ng modules, tumawag ang pediatric cardiologist ni Kara mula sa Heart Center. Miss Reyes, kailangan na po nating ulitin ang 2D echo ng anak nyo. Medyo hindi maganda yung readings last time. Kung maari po sana ngayong linggo. Biglang lang hina ang pakiramdam ni Alma. Tumayo siya mula sa upuan at lumakad palapot sa bintana. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang nauubusan ng pera, ng oras, ng lakas. Pero ngayon, tila nauubos na rin ang pasensya ng mundo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa sobrang pagkadaluhong ng suliranin, nakuha niyang i-email si Miguel. Simple lang ang mensahe. Sir, may kailangan po sana akong itanong kung pwede na po sana kahit 10 minuto lang po ng inyong oras. Maraming salamat po. Kinabukasan, habang sinisipat niya ang inbox, isang sagot ang dumating. Pumunta ka sa rooftop cafe. 5:00 ng hapon, walang ibang makakaalam ng usapan natin. Sa oras ng tagpuan, dumating si Alma na may mabigat na loob at mabigat ring bitbit. Ang mga papeles ng utang, medical record ni Kara at eviction notice. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang pangambang baka ito na ang unang beses na magmamakaawa siya sa isang tao. At sana'y huli na rin. Nakatayo si Miguel malapit sa railing, nakasandal sa haligi habang nakapingin sa tanawin ng lungsod. Salamat po at pinayagan ninyo akong makausap. Bungad ni Alma habang nanginginig ang tinig. Tumango si Miguel. Anong kailangan mo? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, iniabot niya ang mga papel. Tahimik niya tiningnan ni Miguel ang bawat isa. Sa dulo ng pagbasa, tumikhim siya at saka muling tumingin kay Alma. Ang trabaho mo sa foundation, hindi ba sapat? Sapat po sa araw-araw. Pero hindi sa kasunod na 2D echo ni Kara at hindi rin sapat para wag kaming paalisin sa apartment. May katahimikang lumipas. Sa loob ng ilang saglit, tila naging mabigat ang hangin hanggang sa marinig ni Alma ang tanong na hindi niya inaasahan.
Kung sasabihin kong kayang bayaran ng kumpanya ang utang mo sa renta at ang medical procedure ni Kara, tatanggapin mo ba? Hindi siya nakasagot agad. Lumuha ang kanyang mga mata, pero hindi siya umiyak. Tumingin siya kay Miguel, mata sa mata. Pasensya na po. Alam kong tunog ipokrito, pero hindi ko po tatanggapin kung kapalit ay awa. Hindi ko po kayang tumayo sa harap ng anak ko at sabihing kaya siya gumaling dahil humingi ako ng pabor. Hindi pabor ang tawag doon. Tugon ni Miguel, may bahid ng lambing sa boses. Solusyon iyon. Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng solusyon kung hindi ko nilabanan ang problema, sagot ni Alma. Tumayo si Miguel, umikot at saglit na tumingin sa kalangitan. Paglingon niya pabalik. Isang desisyong matagal na niyang iniiwasan ang bumigkas sa kanyang mga labi. Alam mo bang pinag-uusapan kami ng board tungkol sa paglalabas ng public relations strategy? Gusto nilang ayusin ang image ko. Gusto nilang makita akong may asawa, may anak, may pamilya raw. Hindi para sa akin kundi para sa kumpanya. Napakunot ang noo ni Alma. At anong kinalaman ko doon? Mahalaga ang papel mo kung papayag kang makipagkasundong pasal. Sa papel lang. Legal. Walang damdamin. Ang kapalit, coverage ni Kara sa health plan ng kumpanya, bahay na mas ligtas at sapat na kita para hindi ka namamalimos ng oras. Hindi nakasagot si Alma. Parang nanigas ang kanyang katahimikan. Tila binigla siya ng alok na hindi niya inaasahan. Hindi ito ang pangkaraniwang tulong. Isa itong kasunduan na kayang magligtas ng buhay. Ngunit kapalit ay isang malaking bahagi ng kanyang dangal bilang babae at ina. Kasal po? Tanong niya sa mababang tinig. Hindi ito kasal na may singsing. Hindi rin ito para sa headlines, ito ay legalidad. Kontrata, walang puwersahan. Pwede mong pag-isipan. Pero hindi ito alok na makakakita ka ulit mula sa mundo. Tahimik si Alma. Sa kanyang isip ay naroon si Kara, nakahiga sa kama. Humihinga ng malalim at nanghihina tuwing giniginaw. Sa kabilang banda, naroon siya, isang ina na ginagapos ng kahirapan pero pinipilit manatiling tuwid sa paglakad. Tumingin siya kay Miguel. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang isang lalaki na mayaman, kundi isang taong tulad niya ay wasak sa ilang bahagi ng puso at patuloy lang ding bumabangon. Bibigyan mo ako ng oras? Tanong niya, halos pabulong. Tumango si Miguel, hindi ko kailanman babawiin ang alok pero hindi ko rin pipilitin. At sa gabing iyon, habang pauwi si Alma, wala siyang bit-bit na perang ayuda o agarang lunas. Ang meron siya ay isang tanong, isang mabigat at mahirap na tanong. Hanggang saan mo kayang panindigan ang dignidad mo kung ang nakasalalay ay ang buhay ng anak mo? At sa ilalim ng mahinang liwanag ng kalye, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sumikdo ang dibdib ni Alma sa tanging panalangin. Panginoon, kung ito ang tanging daan, bigyan mo ako ng tapang. 2 araw, matapos ang pag-uusap nila sa rooftop cafe, muling bumalik si Alma sa parehong lugar. Ngayon, hindi dala ang papeles ng problema kundi ang desisyong mahirap buuin. Maaga pa lang ay tumawag na siya sa opisina ni Miguel upang sabihing handa na siyang makipagkita. Tahimik lamang siya habang nag-aabang sa sulok ng teras. Inilapag niya sa mesa ang simpleng envelope, ang kopya ng pirma niya sa dokumentong ipinaabot sa kanya. Isang kasunduan sa legal na kasal na may kondisyon, walang publicity, walang expectation ng emosyon, at walang halong pananakit ng dignidad. Pagdating ni Miguel, hindi ito nagsalita agad. Pinagmasdan lang siya nito, tila sinusuri kung may pag-aalinlangan pa. Huwag kang mag-alala, ani Alma habang nakatingin sa envelope, hindi sa mga mata ni Miguel. Hindi ako nagpapatasal para sa yaman. Hindi rin ako umaasa ng milagro. Pero para sa anak ko, handa akong pumasok sa isang kasunduan. Basta hindi mo kailanmang igagalang ng mababa ang pagkatao ko. Hindi ko kailanmang gagawin yun, sagot ni Miguel sabay kuha sa envelope. Makalipas ang isang linggo, tahimik at pribado ang civil wedding na naganap sa isang city hall sa Marikina. Walang bisita, walang dekorasyon. Nakapantalon si Miguel,
at isang simpleng cream na bestida lamang ang suot ni Alma. Wala ring singsing, si Kara lang ang naroon. Nakangiti habang hawak ang kamay ng ina. Hindi niya lubos na nauunawaan ang kaganapan, pero ang alam niya lang, ngayong araw na ito, may bagong apelyido na siya sa form sa ospital. Velasquez, ngunit ang lihim ay hindi laging naitatago. Isang linggo pa lamang ang lumilipas nang biglang nag-leak sa media ang larawan ng marriage certificate ni Miguel. Sa kabila ng pagsisikap ng legal team na panatilihing tahimik ang kasunduan, isang clerk mula sa City Hall ang kumuha ng litrato ng dokumento at ipinasa ito sa isang kilalang showbiz blogger kapalit ng 5,000 piso. Tech mogul secretly married single mom. The real story behind the CEO's bride. Headline ng online article na agad nag-viral. Pumutok ang balita sa social media. May mga nagsasabing scripted ang lahat para sa PR. Mailan namang nagtatanong kung sino talaga si Alma at kung bakit tila wala sa liga ng isang tulad ni Miguel Velasquez. Kasabay ng balitang iyon, muling lumutang sa eksena si Julia Mercado. Sa isang social media post, naglabas ito ng maanghang na pahayag. After being left for someone ordinary, I guess true love is now just a tax write-off. Agad dinagsa ng mga netizen ang mga post ni Alma na noon ay tahimik na namumuhay pa rin sa lumang apartment sa Pasig habang inaayos pa ang paglipat nila sa mas maayos na tirahan na inirekomenda ng foundation. Bigla siyang binansagan bilang the gold digger bride, the silent opportunist. At kung ano-ano pang makasasakit na palayaw na pilit dinikit sa kanyang pagkatao. Isang araw, habang naghihintay siya sa ospital para sa pre-surgery blood test ni Kara, may 2 estrangherong babae ang umupo sa harap niya sa waiting area. Tumiting sa kanya, sabay nagbulungan. Siya ba yun? Tanong ng isa. Yung kinasal daw sa CEO? Ang payat pala. Ang lungkot ng mukha ngang inako lang siya no. Tahimik si Alma. Hindi niya pinansin, ngunit sa loob ay bumigat ang damdamin. Para bang lahat ng pagsusumikap niyang manatiling marangal ay pilit ginagapang ng mapanirang mata ng mundo. Pag-uwi niya, nadatnan niyang umiiyak si Kara sa kama. Mami, pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Sabi nila bayaran ka raw. Sabi nila hindi ka raw talaga asawa ng totoo. Hikbi ng bata habang yakap ang kanyang plushie. Lumapit si Alma. Niyakap ang anak at pinunasan ang luha nito. Huwag mong hayaan na sirain ka ng mga salitang hindi mo naman kilala ang pinanggalingan. Aniya, ikaw lang ang kailangang makaalam ng totoo. At ako, anak, hindi ako sumuko para lang marinig ang opinyon ng hindi kasama sa laban natin. Ngunit kahit anong tapang ng loob, hindi kayang takpan ang pangyayaring sumunod. Dahil sa negatibong imahe at online backlash, naapektuhan ang ilang cafe branches ng Velastech. May mga customer na ng boycott, sinabing hypocrite daw ang kumpanya dahil sa scripted love story ng CEO. Bumaba ang foot traffic sa ilang pilot stores at may branch sa Green Hills na pansamantalang isinara dahil sa mga protesta mula sa grupong feminist na nagsabing ginagamit ang imahe ng kababaihan para sa corporate branding. Sir, kailangan po nating harapin ito, ulat ni Denise kay Miguel habang nasa opisina. Wala akong balak gamitin si Alma para sa kahit anong image correction. Sagot ni Miguel, mariing tinig, pero kailangan natin ng statement. Maging proactive tayo. Gamitin natin to para iangat ang totoong dahilan ng kasunduan, ang medical situation ni Kara. Baka makatulong pa tayo sa iba. Natahimik si Miguel. Alam niyang ayaw ni Alma ng publicity. Ayaw nitong gawing palabas ang sakit ng anak. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay ginagamit laban sa kanila. Samantala, sa bahay, muling naupo si Alma sa harap ng lumang laptop. Binuksan niya ang crowdfunding website. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mga mata at saka nagsimulang mag-record ng maikling video. Magandang gabi po. Ako po si Alma, nanay ni Kara. Hindi po ako artista, hindi po ako personalidad. Ako po ay ina. At ang gusto ko lang ay ang maipagamot ang anak ko sa paraang hindi kailangang sirain ang pangalan ng ibang tao o ang pagkatao ko bilang babae. Kung may maitutulong po kayo,
Kahit kaunti, salamat po. Ilang oras matapos i-upload ang video, daan-daang shares agad ang nakuha nito. Iba't ibang netizens ang nagpahayag ng suporta at hindi nagtagal ay may misteryosong donor na nagbigay ng malaking halaga. Halos kalahati ng target goal. Nakatala ang pangalan, MV. Hindi sinabi ni Alma kahit kanino kung sino ang donor. Hindi niya rin tinanong si Miguel. Ngunit sa gabing iyon, habang natutulog si Cara at siya'y tahimik na nagsasampay ng labada sa teras, humarap siya sa langit at bulong niya sa sarili. Walang halagang ayang bilhin ang dangal, pero may mga taong kayang magbigay ng tulong hindi para suyuin ka, kundi dahil naiintindihan nila kung anong pakiramdam ng mawalan. At sa gitna ng tahimik na gabi, isang ina ang muling bumangon, hindi dahil pinilit, kundi dahil pinili niyang ipaglaban ang pangalan, anak at kinabukasan. Sa paraang siya lang ang makakaunawa, isang linggo pagkatapos ng crowdfunding video ni Alma, tahimik na lumabas ng ospital si Cara kasama ang ina, kakatapos lamang ng preliminary procedure, isang catheterization test upang masusing masilip ang kondisyon ng kanyang puso. Maaliwalas ang mukha ng bata, bagaman may bahid pa rin ng pagod. Sa kabila ng mga pasakit at pangamba, may kakaibang liwanag sa mga mata nito. Para bang sa wakas ay nadarama na rin niya ang panibagong pag-asa. "Mommy," tanong ni Cara habang sakay sila ng tricycle pauwi, "totoo po ba na may asawa na kayo ngayon?" Hindi agad nakasagot si Alma. Tumingin siya sa labas ng bintana at saka marahang tumango. "Opo anak, pero hindi yun katulad ng nakikita mo sa TV o sa libro. Hindi po yun kwento ng prinsesa. Hindi po ba kayo nagmamahalan?" Tanong muli ng bata. "Anak," sagot ni Alma habang marahang hinahawakan ang kamay ng anak. Minsan, may mga bagay na ginagawa ng matatanda hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil kailangang mailigtas, at ang pinakaimportante sa lahat ng iyon ay ang pagmamahal ng magulang sa anak. Tahimik si Cara. Wari tinatanggap ang sagot kahit hindi niya lubos maunawaan. Pagdating nila sa bahay, inabutan nila ang isang courier na may dalang sobre. Galing ito sa HR department ng kumpanya ni Miguel. Sa loob dito ay ang opisyal na konfirmasyon ng dependent status ni Cara sa corporate HMO. Sa wakas, pasok na siya sa medical coverage, kasama na ang buong gastos para sa nakatakdang major surgery. Ngunit kasabay ng pagdating ng magandang balita, isang hindi inaasahang mensahe ang dumating. Mula sa isang hindi kilalang numero at may kalakip na larawan. Hindi nyo kayang itago ito habang buhay. Lahat ng sikreto lumalabas. Ang litrato ay ang kasal nila ni Miguel. Simpleng kuha sa loob ng City Hall, pero halatang kuha ng isang insider. Hindi ito ang unang beses na may nag-leak, ngunit iba ang pakiramdam ni Alma ngayon. Mabilis siyang naglagin sa social media at nakita ang headline ng bagong artikulo, "Bilyonaryo kinasal sa dating barista, kasunduan lang daw para sa insurance benefits ng bata." Kasunod nito, mayroong clip na lumabas. Video raw mula sa opisina ng civil registrar kung saan naririnig ang boses ng isang babaeng tumatawa. "Hayaan mo na, bayad naman. Gagamitin lang daw yung kasal para maipasok ang bata sa health card." Tapos hiwalay ring agad. Bagaman hindi malinaw kung kanino galing ang boses, ipinapalagay agad ng mga netizen na si Alma iyon. At tulad ng dati, muling naging laman ng mga maruruming memes at malisyosong komentaryo ang kanyang pangalan. Galit ang ilang stockholder ng Velas Tech. Mabilis naglabas ng internal memo ang board. "We demand clarification from Mr. Velasquez regarding the legitimacy and implications of his recent marriage." Samantala, sa bahay ni Alma, isa na namang pag-iyak ni Cara ang kanyang sinalubong. "Mami, ayoko na pong pumasok." Sinasabi po nila na peke raw ang Daddy Miguel ko, na binili mo lang po siya. Napaluhod si Alma sa harap ng anak. Hinawakan niya ang maliit nitong mga kamay at buong damdaming nagsalita. "Anak, hindi mo kailangang paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng iba. Ang importante, nandito tayo. Buhay ka, gumagaling ka, at lahat ng ginawa ni Mami, ginawa ko para hindi ka mawala sa akin."
Pero totoo po ba, Mami? Bulong ni Kara. Hindi po ba kayo talaga kasal? Napapikit si Alma at sa gitna ng kanyang katahimikan, naalala niya ang sinabi ni Miguel noon sa rooftop. Hindi ko pipilitin, pero alam mong hindi ito alok na madalas lumalapit. Makalipas ang ilang araw, tumanggap si Miguel ng paanyaya mula sa isang business talk show. Ayaw sana niyang lumabas, pero napilit siya ng board, lalo na't apektado na ang kumpanya. Tinanggap niya ang panayam, ngunit may isang kondisyon, walang scripted questions. Sa harap ng kamera, suot ang kanyang simple ngunit eleganteng Amerikana, tiningnan niya ang host. Mr. Velasquez, people want to know, did you marry Ms. Alma Reyes because of love or convenience? Tumitig si Miguel sa kamera, hindi sa host. Hindi ako magaling sa pag-ibig. Naranasan kong iwan sa altar. At mula noon, sinara ko na ang puso ko sa lahat ng bagay na may kinalaman sa damdamin. Pero nung nakilala ko si Alma, nakita ko ang isang bagay na matagal kong hindi nakita. Paninindigan. Isang ina na kayang humarap sa mundo na walang hininging kapalit, basta mabuhay lang ang anak niya. Nagulat ang host. So, love? Hindi pa. Hindi ko pwedeng sabihin yon ngayon. Pero kung ito ang simula ng pag-ibig, tanggap ko. At kung peke man sa panginin ng iba ang ginawa naming kasal, sa akin, ito ang pinakatotoong desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Tumahimik ang studio. Sa social media, pumutok ang clip ng kanyang pahayag. Milyon-milyon ang views sa loob lamang ng 24 na oras. Biglang lumipat ang tono ng publiko mula sa pagkondena, ngayon ay simpatya at paghanga. Sa bahay, pinanood ni Alma ang buong panayam habang yakap si Kara. Hindi niya inaasahan ang mga salitang binitiwan ni Miguel. Hindi siya humingi ng tulong, hindi rin siya nagpaliwanag. Bagkus, inako nito ang bigat ng kontrobersya. Kinabukasan, isang sulat ang dumating sa kanilang tahanan. Isang supina mula kay Julia Mercado. Kasama ang kanyang abogado, naghain ito ng reklamo laban kay Alma. Sinasabing immoral at mapanlinlang ang kasunduan at sinisira nito ang imahe ng dating fiancé. Nagdalawang isip si Alma kung pupunta sa pagdinig. Ngunit sinabi ni Miguel sa tawag, haharapin ko ito, hindi ka mag-isa. Sa hallway ng korte, habang hinihintay ang pagpasok sa hearing room, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Miguel. Salamat. Mahinang wika ni Alma. Tumango si Miguel at sa unang pagkakataon mula nang sila'y magkausap, tumingin ito sa kanya na hindi CEO, hindi benefactor, kundi isang lalaking sa gitna ng lahat ng gulo ay handang manindigan hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tiwala. At sa gitna ng nagbabagong opinyon ng mundo, isa lang ang malinaw para kay Alma. May mga kasunduang nagsimula sa papel, pero natatapos bilang katotohanan. Dahil may mga pusong kahit sugatan ay marunong pa ring magmahal sa paraang tahimik, buo at totoo. Magaan ang loob ni Alma matapos ang naging paninindigan ni Miguel sa TV interview. Hindi man nawala ang ingay ng publiko, naramdaman niyang may unti-unting pagbaba. Hindi lang sa mata ng mga tao, kundi pati na rin sa loob ng puso niya. Ngunit hindi niya inakalang sa panahong unti-unti nang nabubuo ang katahimikan ay bigla itong yayanigin ng gulo mula sa direksyong hindi niya inaasahan. Isang linggo matapos ang court hearing kay Julia, isang pulang pickup ang tumigil sa tapat ng bahay nila ni Alma sa Pasig. Mula roon ay bumaba ang isang babae at lalaking may edad. Pamilyar ang mga mata kahit hindi pa niya ito nakikita ng matagal. Napatayo si Alma mula sa pagkakaupo sa labas habang naglalaban ng mga damit ni Kara. Tinuyo niya ang kanyang mga kamay sa laylayan ng kanyang palda, nanigas ang katawan. Alma, wika ng babae habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ako si Erlinda, ina ni Ronald. Kasunod nito, ang lalaking tahimik lang pero matalimang mga mata. At ako si Ernesto. Biyenan mo, ama ng asawa mong si Ronald. Matagal na kaming walang balita sa inyo. Hindi nakagalaw si Alma.
Ilang taon na rin simula nang huli niyang makaharap ang mga magulang ng yumaong asawa. Matapos ang libing, hindi na sila nagpakita. Wala siyang natanggap na tulong o balita. Pero ngayon, bigla silang narito sa harap ng bahay niya sa panahong kasalukuyang may pinaglalaban siya sa ibang bahagi ng buhay. Bakit po kayo narito? Maingat niyang tanong. Para kay Kara. Sagot ni Ernesto, nabalitaan naming may sakit ang apo namin at lalo naming nalaman na napilitan kang magpakasan sa ibang lalaki para lang mapagamot siya. Gusto naming ipaglaban ang karapatan namin bilang tunay na pamilya ni Kara. Hindi kami papayag na mapalako siya ng ibang lalaki. Napasinghap si Alma. Hindi niya inasahan na sa halip na pagtulong, banta ang dala ng mga ito. Ama po ba ang dinig ko? Gusto niyong ipaglaban ang kustodiya ng anak ko? Oo, sagot ni Erlinda. Dugo namin si Kara at sa tingin namin, hindi tama na palakihin siya sa isang kasinungalingan. Was mabuti pa siguro kung kamo na ang mag-aalaga sa kanya. Napahawak si Alma sa dibdib. Sa loob ng 7 taon, nasaan po kayo? Nang hindi ako makabayad ng ospital? Nang hindi ko maipasok si Kara sa kindergarten dahil sa kakulangan sa requirements? Ngayon lang po kayo lilitaw? Hindi mo alam ang pinagdaanan din namin. Pero hindi yon ang punto ngayon, singit ni Ernesto. Hindi namin hahayaan na apelyido ng ibang lalaki ang dala ng apo namin habang buhay pa kami. Mabilis na kumalat ang balita. Napag-alaman ni Julia at sa kanyang galit at gumamit siya ng third-party law firm upang tulungan ang mag-asawa at lihim siyang nagpapadala ng pondo sa pamamagitan ng isang foundation. Samantala, sa bahay ni Miguel, tahimik siyang napaupo sa veranda, hawak ang tasa ng kape at binabasa ang mga legal documents na ipinadala sa kanya ng legal team. Gusto nilang ipawalang bisa ang custody rights ni Alma dahil daw hindi siya legal na asawa ng unang ama ni Kara, paliwanag ni Attorney Roden, ang kanyang abogado. At dahil hindi pa di umano naturalize ang relasyon mo kay Kara, mahina ang legal stand mo sa guardianship kung wala kang ampun papers o adoption filing. Pues, wika ni Miguel, kung legal ang kailangan nila, legal ang ibibigay natin. Sa sumunod na linggo, nagsimula si Miguel ng hakbang na hindi inaasahan ni Alma. Isang legal adoption process para kay Kara. Isinabay na rin niya ang paghahain ng joint custody bilang mag-asawa. Ngunit bago pa tuluyang maiproseso ang mga papel, dumating ang supina. You are summoned to appear in Family Court Branch 96 for the petition of full custody filed by Ernesto and Erlinda Reyes. Nang araw ng hearing, nakaitim si Alma. Payak ang suot, ngunit puno ng dignidad ang kanyang tindig. Katabi niya si Miguel, na suot ang simpleng gray suit at may dokumentong nakatali sa brown folder. Lahat ng records ni Kara, mga medical certificate, school evaluations at testimonya ng doktor, guro at social worker. Sa loob ng korte, ang una ay pinatayo ay si Erlinda. Bilang lola, sa palagay niyo po ba kayo ang mas karapat dapat magpalaki kay Kara? Tanong ng hukom. Opo, ako ang tunay niyang dugo at hindi ko matatanggap na sa isang kasinungalingan siya lumaki. Hindi kasal ang anak ko at ang lalaking yan. Sabay turo kay Miguel. Pero ako ang kasama ni Kara sa bawat gising, sa bawat gabi ng lagnat, sa bawat pagsusuka, sa bawat tapot niya sa operasyon. Singit ni Alma, hindi mapigilang magsalita. Nasaan po kayo noon? Sumunod na tinawag ang guro ni Kara, si Ma'am Jess. Your Honor, wala po akong nakikitang kakulangan sa pagpapalaki ni Guniga ng Reyes. Si Kara ay matalino, mabait at maayos ang asal. At palagi po siyang may baon, may projects, at higit sa lahat, may pagmamahal sa tahanan. Ipinanood din ng legal team ang interview ni Miguel sa talk show at ang video ng crowdfunding confession ni Alma. Lahat ay nagbigay ng malinaw na larawan. Hindi ito kasal na peke at lalong hindi ito pagiging irresponsable. Nang sumunod ay si Kara na ang tinawag, may kasamang social worker. Kara, gusto lang naming marinig ang sarili mong sagot. Kanino mo gustong sumama? Tanong ng hukom. Banayad ang tinig.
Tumingin si Kara sa harapan. May luha sa mata, ngunit may tapang sa boses. Sa mami ko po at kay Daddy Miguel, buong puso ko po silang pamilya. Tumahimik ang buong korte. Walang umimik. At maging ang abogado ng petitioners ay hindi na nakuhang magsalita. Pagkatapos ng ilang araw, inilabas ang desisyon. The petition for full custody is hereby denied. The child remains under the care of her biological mother, Alma Reyes, and stepfather, Miguel Velasquez. Sa labas ng korte, habang naglalakad papalabas si Alma at Miguel, humarap si Erlinda sa kanila. May bahagyang luha sa kanyang mata. Alma, hindi pala namin kayo kilala. Pasensya ka na. Ginawa lang namin yun kasi akala namin nawawala na si Kara sa amin. Hindi ninyo siya nawala, sagot ni Alma, pero hindi nyo rin siya pwedeng bawiin sa hindi ninyo nilabanan. Walang halakhakan, walang yakap, pero sapat na ang katahimikan upang sabihing tapos na ang laban. At habang lumalakad si Kara sa gitna ng kanyang ina at ng lalaking ngayon ay legal ng bahagi ng kanyang buhay, sa wakas ay may tinig siyang narinig mula sa kanyang sarili. Tahimik ngunit buo. May pamilya na ako at hindi ko kailangang ipaliwanag yon sa kahit sino. Makalipas ang ilang linggo mula nang matapos ang laban sa korte, unti-unting bumalik sa kaayusan ang buhay ni na Alma, Miguel at Kara. Mas maaliwalas na ngayon ang araw-araw nilang pamumuhay sa bagong tahanan sa loob ng isang tahimik na subdivision sa Marikina. Si Kara ay masigla ng pumapasok sa paaralan, habang si Alma naman ay tuloy-tuloy na ang pamumuno sa Learning Content Division ng Velastec Foundation mula sa bahay. Si Miguel, kahit abala sa mga pagpupulong, ay hindi na rin ganoon kaseryoso. Madalas na siyang tumatawa, lalong-lalo na kapag kasama si Kara. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, may mga ulap pa ring unti-unting namumuo sa malayo. At sa corporate boardroom ng Velastec, nagsisimula ng gumalaw ang mga taong matagal nang hindi kontento sa naging direksyon ni Miguel. His public stunt with that woman, this marriage, this child, it's ruining investor confidence. Mariing sabi ng isang senior board member sa emergency meeting ng mga shareholders. Our IPO has stalled. Analysts are demanding a leadership realignment. Si Arturo Lim, sa mga pinakamatandang board member at dating mentor ni Miguel. Ang tumayo sa gitna, kailangan tanggapin ng CEO na minsan hindi lang puso ang puhunan. Kailangan din ng corporate image. We've built Velastec on consistency. What's happening now is emotional instability disguised as charity. Sa labas ng silid, narinig ni Miguel ang huling linyang iyon habang papalapit sa pintuan ng boardroom. Hindi siya pumasok kaagad. Sa halip, tumayo siya sa gilid. Pinakiramdaman ang hangin. Alam niyang malapit na ang pagbagsak ng palihim na kudeta sa kanya mismo. Makalipas ang 2 araw, opisyal siyang kinumpronta ng board. We are offering you 2 choices, sabi ni Arturo. 1. You step down as CEO. Become Chairman Emeritus, keep your shares, stay as figurehead. Or 2, we push for a hostile vote and strip you of executive powers altogether. Tahimik si Miguel. Isang bahagi sa kanya ang gustong sumigaw, ang gustong ipaglaban ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero isa rin siyang negosyanteng marunong tumaya at ngayon ay malinaw sa kanya na ang laban sa loob ng board ay hindi na tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa sariling prinsipyo. Kinagabihan, sa bahay, wala siyang imik habang pinapanood si Kara na nagpipinta ng mga bulaklak sa kanyang drawing pad. Daddy Miguel, tawag ng bata. Bakit po parang ang lalim ng iniisip nyo? Nagulat siya. Wala. Iniisip ko lang kung anong mas magandang kulay para sa mga bulaklak mo. Dilaw ba o orange? Orange po, sagot ng bata sabay ngiti. Kasi yun po yung kulay ng araw kapag natutulog na siya. Katulad po ng ginagawa ni Mami minsan, pagpagod na. Nag-init ang dibdib ni Miguel sa lambing ng tinig ng bata. Nakatingin si Alma mula sa kusina at alam niya may bumabagabag sa asawa. Lumapit siya at dahan-dahang tinanong, "May hindi ka pa rin ba sinasabi sa akin?"
Pinapaalis na ako ng board, sagot ni Miguel. Gusto nilang bumaba ako sa CEO post para raw di na maapektuhan ang image ng kumpanya. Hindi agad nakapagsalita si Alma. Umupo siya sa tabi ng asawa at hinawakan ang kanyang kamay. Kung iyon ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero kung ang dahilan ay kami, ako, si Kara, at kung pakiramdam mong naging pabigat kami, sabihin mo na ngayon pa lang. Tumingin si Miguel kay Alma. Diretso sa mga mata nito. Hindi kayo pabigat. Kayo ang dahilan kung bakit ko naisipang magpatuloy sa kabila ng lahat. Pero ngayon, baka tama na rin sigurong bumaba ako. Hindi para umiwas, kundi para harapin ang ibang hamon sa ibang paraan. Kinaumagahan, formal na inanunsyo ni Miguel sa media na siya ay bababa bilang CEO ng Velastech. Sa halip, magiging chairman emeritus siya ng board at magtutuon ng pansin sa mga philanthropic programs ng kumpanya, lalong-lalo na sa bagong proyektong tatawagin nilang Heart Hope Initiative, isang inisyatibang nagbibigay ng libreng konsultasyon at operasyon sa mga batang may congenital illness. Kasabay ng announcement, isang mensahe ang inipost ni Miguel sa kanyang social media account. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa posisyon. Minsan, ang tunay na tagumpay ay nakikita sa kung paano mo pinipili ang mga bagay na mahalaga. Kahit pa isuko mo ang mundo na dati mong sinikap kamtin. Agad itong naging viral. Iba't ibang tao ang nagpahayag ng suporta, lalo na mga magulang ng batang katulad ni Kara. Isa itong mensahe ng pag-asa, hindi lamang para sa mga may sakit, kundi para rin sa mga taong pinipiling magbago ng landas, kahit pa masakit. Ngunit sa gitna ng pagbabagong ito, may isa pang kaganapang hindi inaasahan. Habang nasa isang event si Miguel para sa Heart Hope launch sa isang provincial hospital sa Laguna, isang empleyado ang lumapit sa kanya. May hawak itong sobre. "Sir, iniabot po ito ng isang babaeng nakatakip ang mukha. Ayaw pong sabihin ang pangalan. Pero sabi niya, basahin niyo raw po agad." Pagkabukas ni Miguel ng sobre, isa iyong liham, maikling ngunit matalim. Kung akala mong natapos na ang laban, nagkakamali ka. Huwag mong ipilit ang isang mundong hindi sayo. May anak kang pinoprotektahan. Pero paano kung may taong mas may karapatang sabihin na saan niya talaga ang buhay na yan? Nabitawan ni Miguel ang liham. Sa isip niya, agad na pumasok ang posibilidad, si Julia. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Hinawakan niya ang balikat ni Alma habang nasa kwarto sila. "May kailangan akong sabihin." "Anong nangyari?" "May banta. Hindi ko alam kung galing kay Julia o sa board o sa mga taong ayaw tayong matahimik. Pero kailangang mas maprotektahan natin si Kara." "Hindi ako matatakot," sagot ni Alma. "Basta magkasama tayo. Basta hindi natin siya iiwan." Huminga ng malalim si Miguel. "Kailangan na natin siyang gawing legal na anak ko. Hindi sapat na stepfather ako. Kailangan ko siyang ampunin." Natahimik si Alma. Matagal bago siya sumagot. Ngunit sa huli, tumango siya. "Gawin natin. Para sa kanya. Para sa ating lahat." At sa gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Kara, sa pagitan ng dalawang taong handang ibigay ang lahat para sa kanya, tahimik silang naghawakan ng kamay. Hindi para protektahan lang ang isa't isa, kundi para patunayan na kahit ilang ulit kang bawiin ng mundo sa isa't isa, hahanap at hahanap pa rin kayo ng paraan para manatili. Isang linggo makalipas ang pagbabanta na natanggap ni Miguel, naging higit na maingat ang kilos ng buong pamilya. Sa labas ay tila maaliwalas pa rin ang lahat. Si Kara ay masigla pa ring pumapasok sa eskwelahan. Si Alma ay tuloy ang pag-aalaga at pamumuno sa kanyang learning team. At si Miguel ay mas madalas nang makikita sa mga probinsya para sa outreach ng Heart Hope Initiative. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay gumagalaw ang isang masalimuot na paghahanda, ang legal na pag-aamon kay Kara. Alam ni Miguel na hindi ito basta-basta. Hindi sapat ang isang kasunduan o deklarasyon. Kailangang tumanggap ng formal na pagdinig mula sa korte. May social worker na mag-iimbestiga at higit sa lahat, kailangang muling ipagpatunay sa sistema na karapat-dapat siya.
hindi lang bilang asawa ni Alma, kundi bilang legal na ama ni Kara. Habang abala si Alma sa paghahanda ng mga dokumentong kailangan, isang araw ay may hindi inaasahang dumating sa kanilang tahanan. Ang isa sa mga abogadong dating nakatrabaho ni Julia Mercado. Gongong Reyes Velasquez, humihingi po kami ng panahon ng inyong asawa. May ipapakitang ebidensya ang aming kliyente. Inaanyayahan po namin kayong dalawa sa isang preliminary presentasyon sa susunod na linggo. Hindi pa po ito formal na reklamo, pero kung hindi nyo ito haharapin, maaring ma-escalate sa korte. Tahimik na tinanggap ni Miguel ang liham. Doon niya nabasa ang ultimatum. Isinusulong ni Julia ang pagbasura sa kasal nila ni Alma. Ayon sa kanya, ito raw ay invalid at fraudulent. Gawa lamang upang masungkit ang benepisyo ng kumpanya at gamitin sa pag-angat ng personal na buhay ni Alma. Kasama sa ipinasa niyang ebidensya, ang isang edited recording kung saan maririnig di umano si Alma na nagsasabing, kahit hindi ko mahal si Miguel, basta mapagamot ko lang ang anak ko. Nang marinig ni Alma ang naturang clip mula sa abogado ni Miguel, nanlamig ang kanyang buong katawan. Pamilyar ang kanyang boses, pero putol-putol ang mga salita, tila kinopya mula sa iba't ibang usapan at pinagdikit-dikit upang magmukhang isa lamang siyang oportunistang ina. Hindi ko kailanman sinabi yan, ani Alma. Baka sampagkadurog. Alam mong hindi ko yan sinabi. Tiwala ako sa'yo, sagot ni Miguel habang tinatapik ang kanyang balikat. Pero hindi sapat ang tiwala kung may mga ebidensyang hinubog ng kasinungalingan. Kailangang labanan natin to. Sa tuling ng kanilang legal team, nagsagawa sila ng forensic audio analysis, isang uri ng pagsisiyasat upang matukoy kung ang isang recording ay totoo o manipulasyon. Tumagal ng 3 araw ang investigasyon at sa paglabas ng resulta, malinaw na napatunayang synthetically spliced ang clip. Hindi ito totoong pag-uusap, isang malinaw na produkto ng intensyong manira. Isinampa ni Miguel ang defamation suit laban kay Julia. Kasabay nito, hiniling nila sa korte na pabilisin ang pagdinig sa adoption case para kay Kara dahil sa lumalalang banta sa seguridad ng bata. Sa araw ng hearing, puno ng tao ang family court. Naroon ang ilang media na pilit nagpapanggap na interested citizens, ilang galit na shareholders na nananatiling kontra kay Miguel, at sa pinakaharap ng lahat, si Julia Mercado, nakasuot ng puting blouse at maitim na blazer, mukhang inosente, ngunit halatang may daladalang agenda. Sa witness stand, unang tinawag ang guro ni Kara, si Ma'am Jess. Your Honor, si Kara po ay isa sa pinakamasipag at pinakamabait kong estudyante. Mula po noong naging bahagi si Mr. Velasquez sa buhay niya, mas naging kumpiyansa po siya, mas maaliwalas ang aura. Hindi po ito epekto ng pera o material na bagay, kundi ng tunay na pagkalinga. Sinundan ito ng cardiologist ni Kara. Nakita po namin ang improvement sa physical health ng bata. Mas regular ang medication. Mas madalas ang monitoring at higit sa lahat, mas may access siya sa emergency care. Malaki po ang naitulong ng ama sa aspeto ng medikal na paggaling. Isang huling testigo ang tinawag, ang social worker na naatasan sa pag-obserba sa bahay ng pamilya. Base sa aking obserbasyon, si Kara ay malusog, masaya at may matibay na emotional bond sa parehong magulang. Hindi siya pinipilit, hindi siya tinuturuan ng script. May natural na pagmamahal at respeto ang bata kay Ginoong Miguel Velasquez at tinuturing niya itong tunay na ama. Sa kahuli-hulihan, tinawag si Kara. Tahimik siyang lumakad patungo sa witness stand. Nang maupo siya, tinanong siya ng hukom, marahan. Kara, alam naming mahirap ito, pero gusto lang naming malaman, gusto mo bang si Ginoong Velasquez ay maging tatay mo? Sa papel, sa batas, sa tunay na buhay? Tumingin si Kara kay Miguel, saka kay Alma. Napangiti siya ng kaunti at tumango. Opo, kasi po kahit hindi siya ang papa ko nung baby ako, siya po ang papa ko ngayon. Siya po ang nagsasabi sa akin na matapang ako. At gusto ko po siyang maging tatay, panghabang buhay. Tumulo ang luha ni Alma sa mga salitang iyon.
Si Miguel ay napakapit sa upuan. Pilit kinaalma ang sariling damdamin. Sa sandaling iyon, alam nilang lahat, wala nang hihigit pa sa katotohanang lumalabas sa bibig ng isang bata. Sa huli, ibinaba ng hukom ang desisyon. It is the judgment of this court that the adoption of Cara Reyes by Miguel Velasquez is hereby granted. The child will henceforth be legally recognized as Cara Velasquez. Lumapit si Miguel kay Cara at niyakap ito. Tahimik lang si Alma, pinagmamasdan ang 2 taong pinakamahal niya sa mundo. Ngayon ay pormal ng mag-ama. Habang papalabas sila ng korte, may ilang mamamahayag na sumubok lumapit. Isa sa mga ito ay nagtangkang tanungin si Miguel. Sir, paano niyo po masasabi na tunay ang lahat ng ito kung nagsimula lang naman ito sa kasunduan? Huminto si Miguel at sa harap ng kamera, tumingin diretso. Ang papel, kahit sino pwedeng pumirma, pero ang pamilya, pinipili. At inaninindigan. At simula ngayong araw, hindi na ito tungkol sa kasunduan. Ito ay tungkol sa pagmamahal na hindi kailanman mabubura ng kasinungalingan. At habang sila'y sumasakay sa sasakyan, may katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Hindi ng pagod, kundi ng tagumpay. Tagumpay ng prinsipyo, tagumpay ng pamilya, tagumpay ng pusong hindi kailanman sumuko. Makalipas ang 3 buwan mula sa formal na pag-aampon kay Cara, nagbago ang daloy ng buhay sa tahanan ng Velasquez. Wala na ang tensyon sa bawat galaw. Wala na rin ang pangambang baka isang araw ay bigla na lamang bawiin ng mundo ang katahimikan na pinaghirapan nilang tatlo. Ang dating payak na buhay na puno ng takot ay napalitan ng maingat ngunit masiglang pamumuhay. Isang araw-araw na puno ng aral, halakhak at mga tahimik na tagpong kay hirap ipaliwanag pero ramdam sa puso. Tuwing umaga, sabay-sabay silang kumakain ng almusal. Si Cara, madalas ay may kwento tungkol sa klase at kung paano siya pinuri ng guro sa ginuhit niyang larawan ng isang puso na may 2 kamay na magkakasama. Mommy, alam mo ba? Sabi ni Ma'am Jess, ang drawing ko raw po ay parang pamilya natin. Kasi raw may 2 kamay na nakahawak sa puso. Kwento ni Cara habang sinusubo ang huling kagat ng itlog. Oo nga anak, sagot ni Alma habang inaabot ang juice ng bata. Mahal ka namin ng buong puso at kahit saan ka pa mapunta, kasama mo ang mga kamay na yon. Si Miguel, tahimik lang na nakikinig habang inihahalo ang gatas sa kanyang kape. Ngayon, mas bihira na siyang umalis ng bahay tuwing umaga. Hindi na siya kailangang pumasok sa opisina ng maaga, hindi na rin siya saklaw ng pressure ng mga board meetings. Mula nang bumaba siya bilang CEO at maging Chairman Emeritus, inilalaan niya ang oras sa mas makabuluhang bagay, ang pagpapalawak ng Heart Hope Initiative. Ang Heart Hope ay isang proyekto sa ilalim ng Velastech Foundation na tumutok sa pagbigay ng libreng diagnosis, operasyon at post-treatment support para sa mga batang may congenital heart defects. Hindi lamang ito kampanya, ito'y advokasya. Mula sa karanasan ni Cara, isinilang ang proyektong ito na ngayon ay umaabot na sa halos 20 probinsya sa buong Pilipinas. Alma, wika ni Miguel, isang gabi habang pareho silang nakaupo sa veranda. Iniisip ko, baka dapat tayo na mismo ang bumaba sa mga komunidad. Hindi lang para magbigay ng ondo, kundi para makinig, para makita nila na hindi sila nag-iisa. Napatingin si Alma sa asawa. Hindi na siya nabibigla sa mga ganitong mungkahi. Sanay na siyang makita si Miguel sa anyo nito ngayon. Mas malambot, mas malapit sa lupa, mas totoo. Gagawin ko yan, sagot niya. Pero hindi bilang asawa ng may-ari. Gagawin ko yan bilang dating ina na pumila sa Charity Lane. Dito nagsimula ang serye ng community caravans ng Heart Hope Initiative. Sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, laging may mahabang pila ng mga magulang na may bitbit na x-ray, mga reseta, mga litrato ng anak na tila inaasam na mabigyan din ng ikalawang pagkakataon. Si Alma ang personal na sumasalubong sa kanila. Minsan siya mismo ang nagsasalita sa harap. Hindi ko po kayo kilala, pero kilala ko ang pakiramdam ninyo. Yung puyat, yung kaba,
Yung takot na baka wala ng lunas ang anak nyo. Pero andito kami, hindi para magbigay ng limos, kundi para magsama sa laban. Ang simpleng pananalitang iyon ang naging puso ng advokasya. Dahil ito'y hindi lang proyekto, ito'y ay buhay na hango sa tunay na karanasan. Sa corporate side naman, kahit wala na si Miguel sa araw-araw na operasyon ng Velastec, nanatili siyang inspirasyon sa bagong pamunuan. Ang transparency at sinseridad ng kanyang pag-amin sa tunay na kalagayan ng kanyang pamilya ay humatak ng positibong pagbabago sa pananaw ng publiko. Ang dating mga investors na nagduda ay muling nagtiwala. Mula sa pagbagsak ng ilang puntos, muling lumakas ang value ng kumpanya nang ilunsad nila ang Corporate Soul Campaign, isang brand direksyon na naglalayong ipakita ang pagkakaugnay ng teknolohiya at human values. Ang kampanya ay pinangunahan ng isang documentary-style video. Sa panimulang eksena, makikita ang isang clip ni Cara noong ini-interview siya ng social worker. Si Daddy Miguel po, hindi po siya superhero. Pero siya po ang nagsabi sa akin na kahit maliit ka, basta totoo ka, may lugar ka sa mundo. Kasama sa dokumentaryo ang ilang istorya ng mga batang natulungan ng Heart Hope at kung paano nagbago ang kanilang buhay mula sa simpleng medical assistance hanggang sa pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Isang taon matapos ang legal adoption at kasabay ng unang anibersaryo ng kanilang proyekto, ginanap ang Heart Hope Gala sa isang malaking event hall sa Quezon City. Simple lang ang selebrasyon. Wala ang karaniwang red carpet at engrandeng palamuti. Ngunit ramdam ang init at lalim ng bawat mukha sa loob. Puro mga pamilyang pinagtagumpayan ang mga hating gabi ng pag-aalala. Ng mga batang muling nakakatakbo, nakakatawa, at nakakahinga ng maluwag. Alma, sambit ni Doña Lourdes, ang ina ni Miguel na dumalo rin sa event habang tinatapik ang balikat niya. Ngayong gabi, gusto kong pasalamatan ka. Pasalamatan po ako? Gulat na tanong ni Alma. Dahil ikaw ang nagpaalala sa anak ko kung ano ang tunay na halaga ng pangalan. Hindi sa business, hindi sa mga awards, kundi sa katahimikan ng gabi, sa halakhak ng bata, at sa panahong hindi niya kailangang ipagmalaki ang sarili para sabihing mahal siya ng isang pamilya. Hindi na napigilan ni Alma ang mapaluha. Sa huling bahagi ng gabi, umakyat si Cara sa entablado. Hawak ang isang maliit na papel. Kinakabahan pero matatag ang tinig. Marami po sa atin dito ay galing sa mahirap na pamilya o sa pamilya na hindi buo. Pero gusto ko pong sabihin na hindi lang po dugo ang bumubuo ng tahanan. Yung mga kamay po na humahawak sa inyo tuwing takot kayo, yun po ang pamilya. Tumayo si Miguel at Alma, pinapalakpakan ang anak. Tumayo ang buong bulwagan. Walang kamera na sapat ang lente upang hulihin ang bigat ng sandaling iyon. At sa gabing iyon, habang pauwi na silang tatlo sakay ng van, si Cara ay nakatulog sa likuran. Yakap ang plushie na hindi pa rin niya hinihiwalayan. Hindi ko kailanman inakala na darating tayo sa ganito. Bulong ni Alma habang nakatingin sa labas ng bintana. Tayo man ay hindi sigurado noon, sagot ni Miguel. Pero ang mahalaga, hindi tayo bumitaw. Tumango si Alma. Hawak-hawak ang kamay ng asawa, kinarap niya ang katahimikan ng gabi. Hindi ito kwento ng perpektong simula. Hindi rin ito kwento ng taong mayaman na iniligtas ang dukha. Ito ay kwento ng tatlong pusong pinagtagpo, hindi ng pagkakataon, kundi ng paninindigan. At sa dulo ng bawat araw, bago pa man sila pumikit, laging maririnig mula sa kwarto ni Cara ang parehong dasal gabi-gabi. Salamat o Lord sa mami ko, sa daddy ko, at sa isang buhay na hindi ko sukat akalain. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa unang tingin, tila wala nang naiwan sa lumang istorya ng babaeng dating barista at ng bilyonaryong dating ayaw sa salitang pamilya. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, ang mga taon ay hindi lang basta lumipas. Ito'y naging patunay ng pagbuo, ng paghilom, at higit sa lahat, ng pagmamahal na pinanday hindi ng karangyaan, kundi ng paninindigan. Si Cara Velasquez, ngayoy 12 anyos na, ay nakatayo sa entablado ng isang conference hall sa Maynila.
Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. May pin sa dibdib na may simbolo ng Heart Hope Initiative. At sa kanyang likod ay isang LED screen na nagpapakita ng mga larawan ng mga batang may ngiti. Marami sa kanila ay minsang nakipaglaban sa sakit. At ngayoy mga buhay na patunay ng tagumpay ng proyekto. Magandang hapon po, panimula ni Kara sa kanyang mahinahong tinig na ngayon ay puno ng kumpiyansa. Alam ko po, karamihan sa inyo ay narito hindi dahil kilala nyo ako, kundi dahil alam nyo ang pakiramdam ng matakot para sa isang mahal sa buhay. Galing po ako doon, pero natutunan ko po na kung hindi ka bibitaw sa kabutihan, gagaling ka rin, gaya ko. Palakpakan ang sumunod. Ilang mga magulang sa audience ang napaluha. Sa isang tabi, nakaupo si Alma at Miguel, magkahawak ang kamay. Hindi na tulad ng dati kung saan sila ay tahimik lang na pinapanood ang mga kaganapan. Ngayon, sila ay aktibong bahagi ng bawat hakbang, hindi sa harapan ng kamera, kundi sa mismong ugat ng kilusang kanilang pinasimulan. Pagkatapos ng programa, lumapit ang ilang kabataan kay Kara. Ate Kara, totoo po ba na halos di na kayo makahinga dati? Tanong ng isang batang babae na may bit-bit na nebulizer bag. Opo, sagot ni Kara habang nakaupo sa tabi nito. At muntik na rin akong mawalan ng pag-asa. Pero may mga taong naniwalang hindi pa ako tapos. At kaya nandito ako ngayon para naman ako ang maging taong yon para sa inyo. Sa araw ding yun, pinuksan ang bagong Heart Hope Children's Pavilion sa Quezon Memorial Medical Center. Isang partnership ng Velastec Foundation at ng ilang pribadong ospital. Isa itong makabagong pasilidad na nagbibigay ng libre at tuloy-tuloy na gamutan para sa mga batang may congenital illnesses. Hindi lamang ito medical facility, ito rin ay isang center para sa emotional support, art therapy at counseling ng mga magulang. Sa loob ng pavilion, isang maliit na silid ang tinawag na Kara's Room. Sa pader nito ay nakasabit ang orihinal na wristband na ginamit ni Kara noong una siyang na-confine sa Philippine Heart Center. 5 taon na ang nakalilipas. Nasa ilalim ng wristband ang simpleng mensahe. Ang puso ay hindi sinusukat sa tibok, kundi sa tapang. Sa mga sumunod na buwan, mas lumawang pa ang epekto ng proyekto. Si Alma ay naging isa sa mga most requested speaker sa mga public health forums. Habang si Miguel ay pinili ng isang International Philanthropic Alliance bilang Social Impact Leader of the Year. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkilala, mas pinili pa rin nilang manatiling tahimik, nakatuon sa tunay na gawain kesa sa spotlight. Hindi rin naiwasan ni Julia Mercado na mabalitaan ang lahat. Mula sa pagiging kontrabida sa isang istoryang hindi niya sinadyang simulan, siya ay unti-unting nawala sa mata ng media. Nalugi ang kanyang startup at pansamantalang lumipad papuntang Europe upang maghilom mula sa sariling pagbagsak. Makalipas ang 2 taon, bumalik si Julia sa Pilipinas sa isang event para sa young entrepreneurs na inorganisa ng isang bangko. Hindi inaasahan ng lahat na sa audience ay naroon si Alma at Kara bilang guest advocates ng Financial Literacy for Children. Matapos ang event, lumapit si Julia kay Alma sa hallway. Alma, tawag niya. Halos walang tinig. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong lumapit, pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi nagsalita si Alma agad. Pinitigan niya si Julia, ang dating babaeng halos bumasag sa katahimikan ng mundo nila. Hindi mo kailangan sabihing karapat-dapat ka, mahinang tugon ni Alma. Lahat tayo may sugat. At tahimik lang siyang lumalapit sa mga taong dating naging katulad niya. Walang direksyon, pero may pagkakataong bumangon. Sa tahanan ng Velasquez, nagkaroon ng isa pang milestone, ang pagdating ng bagong miyembro ng pamilya, si Mateo Velasquez, sanggol na lalaki, kapatid ni Kara. Ang kanyang pagdating ay hindi na isang himalang kailangan pa ng kasunduan. Siya ay bunga na ng pagmamahalan na unti-unting nahobog sa pagitan ni Miguel at Alma. Alam mo, Mami, wika ni Kara isang gabi habang pinapatulog ang kapatid. Uti na lang, hindi sumuko si Lord sa'yo, no? Mumiti si Alma, hinalikan ang noo ng anak. Hindi lang si Lord ang hindi sumuko, anak. Ikaw rin, lahat kayo. Si Miguel na nakatayo sa pintuan ng silid
ay tahimik na pinagmamasdan ang mag-ina. May hawak siyang lumang envelope, ang unang kontrata ng kasal nila ni Alma. Dahan-dahan niya itong inilagay sa lumang kahon at sa ibabaw ay isinulat ang past closed. Sa likod bahay, nagtayo sila ng maliit na time capsule. Nandoon ang wristband ni Kara, ang lumang plushie niya, isang larawan nilang tatlo, at ang sulat ni Kara noong siya'y 8 taong gulang. Thank you, Daddy Miguel. Kahit hindi kita hiningi, dumating ka. Pagkatapos ilibing ang time capsule, tumayo ang buong pamilya sa lilim ng manggang matagal nang naroroon. Ang puno kung saan unang tinuro ni Kara ang pangarap niyang maging doktor. Babalikan natin yan, sabi ni Miguel. Pagdalaga ka na, bubuksan natin. Kapag doktor na ako, tugon ni Kara, sabay ngiti. At habang lumalalim ang gabi at sumasayaw sa hangin ang mga dahon ng mangga, isang simpleng tahanan ang nanatiling nakatayo, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa mga pusong hindi bumitiw kahit ilang ulit pa silang subukin ng mundo. At doon nagsasara ang istorya, hindi sa pagtatapos, kundi sa panibagong simula.